Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Magtanggol Po, isang doktor na may 25 taon ng karanasan. At ngayon, ating tatalakayin ang paksa tungkol sa mga benepisyo ng toge para sa kalusugan ng bato at pagbabawas ng madalas na pag-ihi sa gabi. Naisip niyo na ba kung ang paggising ng 2 o 3 beses sa gabi para umihi ay dahil lang sa pagtanda o isa itong tahimik na babala mula sa inyong mga bato at pantog bladder? Kapag napuputol ang tulog, hindi nakakapagpahinga ng malalim ang katawan at hindi maayos na nailalabas ang mga lason. Ang resulta ay isang nakakapagod na paulit-ulit na siklo. Paggising na masakit ang ulo, nanghihina ang katawan at walang sigla. Marami na akong nakausap na mga nakatatanda na nagsasabing mas kaunti pa ang kanilang tulog kaysa sa kanilang pagpunta sa banyo. Gabi-gabi itong nangyayari hanggang sa maging isang nakasanayan na inaakalang natural na bahagi lang ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, ang mga bato at pantog ay nagsusumikap na gumana ng wala sa tamang tiempo. Sa medisina, ang mga bato ay parang mga bantay na namamahala sa tubig at nagsasala ng dugo sa loob ng 24 na oras. Ngunit mula 8 ng gabi hanggang 3 ng madaling araw ang panahon kung kailan sila nagsasala ng malalim at nagbabalanse ng electrolytes. Kung ang pintuan na nagkokontrol ng tubig ang kidney, bladder at ang maliliit na daluyan ng dugo ay nasisira dahil sa maling gawi sa pag-inom ng tubig, pagkain ng maalat sa gabi, o sobrang pagpipigil ng ihi, mapipilitan ang katawan na gumising ng maraming beses upang bawasan ang presyon. Kahit walang nararamdamang sakit, unti-unti itong napupudpod sa paglipas ng panahon. Ang magandang balita ay may kakayahan ang mga bato na pagalingin ang kanilang sarili kung mabibigyan ng tamang suporta mula sa pamumuhay at nutrisyon, mga bagay na hindi naman mahirap hanapin. Maraming epektibong solusyon ang matatagpuan mismo sa ating kusina. Malapit sa atin, madaling gawin at madaling tandaan. At ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang simple ngunit nakakagulat na mungkahi, ang togemong bean sprouts, isang pamilyar na sahog sa pagkain ng mga Pilipino. Ang mga payat at maputing usbong na ito ay hindi lang gulay. Naglalaman din ito ng mga antioxidant, natural na enzymes, trace minerals at mga compound na sumusuporta sa sirkulasyon sa maliliit na ugat ng bato. Kung gagamitin ng tama, tinutulungan ng toge ang bato na magsala ng mas maayos, binabawasan ang pag-ihi sa gabi at nagre-resulta sa mas mahimbing at buong tulog. Sa video na ito, susuriin ko ang 4 na siyentipikong paraan ng paggamit ng toge upang suportahan ang tamang paggana ng bato at pantog. Ituturo ko rin ang 4 na karaniwang pagkakamali sa paggamit nito na siyang dahilan kung bakit hindi ito nagiging epektibo para sa iba at minsan ay nagdudulot pa ng problema sa tiyan o dagdag na pasanin sa bato. Huwag po ninyong palalampasin ang ikalawang bahagi ng video dahil doon ko ituturo ang prinsipyo ng pag-inom ng tubig na may tamang balanse ng electrolytes ayon sa biological clock ng bato. Ito'y para hindi na kailangang mag-overtime ang inyong mga bato sa gabi at para makatulog kayo ng mahimbing nang hindi nagigising para umihi. Ang bato ay hindi nasisira dahil sa isang pagkain lamang, kundi dahil sa paulit-ulit na maling nakagawian araw-araw. At gagaling din ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na tamang gawi araw-araw. Samahan niyo ko hanggang sa dulo ng video na ito para matutunan kung paano protektahan ang inyong mga bato para sa pangmatagalang kalusugan, mahimbing na pagtulog at para magising na may sapat na lakas para sa mga bagay na mahalaga sa inyo. Ngayon, simulan na natin sa unang pundasyon. Unang bahagi. Ang yaman sa nutrisyon at himala ng toge. Mga minamahal, bago tayo dumako sa mga paraan ng paggamit ng toge para mabawasan ang pag-ihi sa gabi, hayaan ninyong ilaan ko ang ilang sandali upang talakayin ang kahanga-hangang nutrisyon na taglay ng bawat maliit na usbong nito. Bakit sa loob ng maraming taon, sa modernong medisina man o sa kaalamang bayan dito sa Pilipinas, itinuturing ang toge na isang gintong pagkain para sa bato, dugo, at pagtulog ng mga nasa katanghaliang gulang at nakatatanda. Mula sa isang tuyo at matigas na munggo, pagkatapos lamang ng ilang araw na pagbabad, ito ay sumisibol at nagiging isang bagong buhay. Isang proseso na tinatawag sa agham na germination o enzymatic. Sa yugtong ito, ang protina ay nagiging mas madaling maabsorb ng mga amino acid.
Ang starch ay nagiging simpleng asukal, isang malinis na panggatong para sa katawan. Ang taba ay nagiging bioactive fatty acids. At higit sa lahat, ang mga bitamina at mineral ay na-activate at tumataas ang bioavailability. Sa aking personal na pananaw, ito ay parang isang maliit na pabrika na nagre-refine sa sarili nito, ginagawang mas mataas na kalidad na sangkap ang isang hilaw na materyal. Una, pag-usapan natin ang vitamin C. Ang toge ay may mataas na taglay nito na madaling maabsorb ng katawan. Marami ang nag-aakala na kailangan kumain ng dalandan o kalamansi para sa vitamin C, ngunit ang toge ay sagana rin dito, lalo na kung kinain ng sariwa o bahagyang niluto. Ang vitamin C ay panangga ng immune system, tumutulong bawasan ang pamamaga sa maliliit na ugat ng bato at sinusuportahan ang katawan laban sa oxidative stress, isa sa mga tahimik na dahilan ng paghina ng bato sa paglipas ng panahon. Sunod ay ang vitamin B complex, kasama ang B6, B12 at folic acid. Madalas kong inihahalin tulad ang vitamin B sa isang voltage regulator para sa nervous system. Nakakatulong itong bawasan ang pakiramdam ng pamamanhid, pinapakalma ang mga ugat na kumokontrol sa pantog at nag-aayos ng mga signal ng nerbiyos. Dahil dito, nababawasan ang reflex ng pag-ihi sa gabi na dulot ng gulo sa sistema ng nerbiyos sa mga nakatatanda. Ang folic acid sa toge ay tumutulong din sa paggawa ng dugo, nagpapabuti sa red blood cells, at hindi direktang tumutulong na mas maraming oxygen ang makarating sa bato na nagpapalusog sa mga nephron at nagpapabagal sa pagkasira ng mga filter ng bato. Hindi pa dyan nagtatapos. Ang toge ay mayroon ding vitamin K, isang mahalagang sustansya na tumutulong idikit ang calcium sa buto na pumipigil sa pagdeposito nito sa maling lugar tulad ng mga ugat sa bato. Ito ay napakahalaga para sa mga nakatatanda. Kapag ang calcium ay naipon sa maling lugar, nagkakaroon ng calcification na nagpapatigas sa mga ugat na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon sa pagsasala ng bato. Ang vitamin K ay tumutulong na bawasan ang panganib na ito, habang pinoprotektahan din ang mga buto at ang sirkulasyon sa batomi. At panghuli, isang mineral na palagi kong binibigyang diin sa aking mga nakatatandang pasyente dito sa Pilipinas, ang zinc. Ang zinc sa toge ay tumutulong bawasan ang pamamaga sa urinary tract, sumusuporta sa immune balance sa bato, at kasama sa mekanismo ng pag-aayos ng mga nasirang tissue. Para sa mga edad 60 pataas, tumutulong din ang zinc na i-regulate ang mga hormone na may kaugnayan sa paggana ng pantog at bato, na nakakatulong bawasan ang sobrang pag-filter sa gabi. Madalas kong sabihin na ang bato ay hindi nasisira dahil sa isang maling pagkain, kundi dahil sa libu-libong kainan na walang proteksyon. At ang toge, sa kanyang buhay na anyo, ay isa sa mga nakapagbibigay malay na pagkain na tumutulong sa bato na gumana ng mas matatag, magpahinga ng tama, at magbigay sa inyo ng mas mahimbing na tulog nang walang hindi kinakailangang pagising. Ikalawang bahagi, ang epekto ng toge sa bato. Ayon sa tradisyonal at siyentipikong pananaw, mga minamahal, sa naunang bahagi, nabanggit ko na ang toge ay naglalaman ng maraming mahahalagang sustansya, lalo na ang zinc. Ngayon, susuriin natin ito ng mas malaliman gamit ang siyensiya at pilosopiya ng pamumuhay para maunawaan kung bakit ang simpleng toge ay nakakatulong na pagaanin ang trabaho ng bato at gawing mas buo ang ating tulog. Una, ayon sa tradisyonal na paniniwalang pangkalusugan sa Pilipinas, ang toge ay itinuturing na may katangiang malamig at may natural na tamis na hindi nakakairita. Maihahalin tulad ko ang katawan sa isang bahay. Kapag mainit at kulob sa loob, ang daloy ng dugo at enerhiya ay bumabagal, kaya ang mga organ na nagsasala tulad ng bato ay kailangang magtrabaho ng walang tigil. Sa edad na 16 pataas, ang mga nephron, ang filtering units ng bato, ay humihina na kumpara noong kabataan, kaya mas kailangan nila ng isang malamig na kapaligiran na may kaunting lason. Ang toge, kapag kinain, ay tumutulong na palamigin ang katawan at dahan-dahang mag-detox. Maraming albularyo o tradisyonal na manggagamot ang gumagamit ng pinaglagaan ng toge bilang isang paraan para sa banayad na pag-ihi sa umaga na binabawasan ang pakiramdam ng biglaang pag-ihi sa gabi. Mula naman sa pananaw ng siyensiya, ang toge ay mayaman sa mga mineral na nag-aayos ng tissue at lumalaban sa pamamaga.
Ang zinc ay gumaganap na parang isang maintenance worker ng mga cell na kasama sa mahigit 300 enzyme reactions, lalo na sa urinary tract. Kapag kulang sa zinc ang katawan, ang protective lining ng urinary tract ay madaling mairita, na nagdudulot ng pamamaga at nagiging sanhi ng hindi normal na pag-urong ng pantog, kaya nakakaramdam ka ng pag-ihi kahit kaunti lang ang laman nito. Ang natural na zinc mula sa toge ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga at pakalmahin ang mga signal ng nerbiyos na kumokontrol sa pantog. Bukod dito, ang vitamin C sa toge ay nagpapalakas ng immune system, pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo na nagbibigay supply sa bato at pinipigilan ang impeksyon sa ihi na isang karaniwang sanhi ng madalas na pag-ihi. Ang toge ay naglalaman din ng isoflavones o plant-based hormones na may antioxidant properties na lumalaban sa pagtanda ng mga cell at binabawasan ang pinsala mula sa free radicals sa bato. Sa aking klinika, napagtanto ko na hindi lang tamang pagkain ang kailangan ng mga nakatatanda, kundi ang pag-unawa kung bakit nila ito ginagamit. Kapag naiintindihan natin ang mekanismo, nagbabago tayo dahil sa siyentipikong paniniwala, hindi dahil sa takot. At ang toge ay isang magandang halimbawa, maliit ngunit matatag, simple ngunit may malalim na biological na halaga. Ikatlong bahagi, ang mga hiyas ng nutrisyon sa loob ng toge, mga minamahal. Pagkatapos nating maunawaan ang toge mula sa iba't ibang pananaw, ngayon ay himayin natin ang isang usbong para makita ang mga hiyas ng biolohiya sa loob nito na tumutulong sa bato, dugo, buto at pagtulog. Ayon sa pagsusuri ng mga institusyon ng nutrisyon sa Pilipinas, sa 100 gramo lamang ng toge katumbas ng isang dakot, nakakakuha na tayo ng iba't ibang micronutrients na angkop para sa mga nasa katanghalian at pagtanda kung kailan ang ating kakayahang mag-absorb, mag-metabolize at magsala ay nangangailangan ng mas pinong suporta. Una ay ang vitamin C, ang guwardiya ng immune system, ngunit ito rin ay nag-activate ng natural na collagen. Habang tayo ay tumatanda, nababawasan ang collagen na nagre-resulta sa pagkatuyo ng cartilage sa mga kasukasuan at pagkawala ng pagkaelastiko ng balat. Ang vitamin C sa toge ay parang starter para sa pabrika ng collagen, tumutulong na muling buuin ang connective tissues at pinoprotektahan ng maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Pangalawa ay ang vitamin K, ang tagapagdikit ng calcium sa buto. Sa edad 60 pataas, mas mabilis mawalan ng mineral ang buto at ang calcium ay madalas na napupunta sa maling lugar. Ang vitamin K sa toge ay gumaganap bilang isang traffic enforcer, tinitiyak na ang calcium ay napupunta sa buto na nagpapabawas ng panganib ng bali at pinapanatiling malusog ang mga ugat sa bato. Sunod ay ang pamilya ng vitamin B, B6, B12 at folic acid. Kung ang katawan ay isang makina, ang vitamin B ay ang mga gear na tinitiyak na maayos ang takbo ng mga signal ng nerbiyos na kumokontrol sa pantog at sa ritmo ng pagsasala ng bato. Ang folic acid ay partikular na mahalaga sa paggawa ng red blood cells na tinitiyak na sapat ang kalidad ng dugo para hindi mahirapan ang bato sa pagsasala. Pagdating sa mineral, bukod sa zinc, ang toge ay meron ding manganese, magnesium, iron at calcium sa anyong madaling maabsorb. Ang magnesium at manganese ay tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo at blood sugar, dalawang pangunahing salik na nakakaapekto sa sakit sa bato sa Pilipinas, kung saan tumataas ang bilang ng may alta presyon at pre-diabetes. At isang punto na madalas makaligtaan ay ang soluble fiber sa toge. Sa mga nakatatanda, ang bituka ay bumabagal na nagdudulot ng constipation at pagkaipon ng lason. Ang fiber sa toge ay parang isang malambot na walis na dahan-dahang nililinis ang bituka na nagpapabawas ng bigat sa trabaho ng bato. Ang toge ay hindi kasing engrande ng ginseng o kasing mahal ng imported na gamot, ngunit ito ay mayaman sa zinc, vitamin C, vitamin K, folic acid, at magnesium, mga sustansyang pinakakailangan ng bato kapag ito ay nasa yugto ng pagpapahinga sa gabi. Ika-4 na bahagi. 4 na paraan ng pagkain ng toge para tulungan ng bato. Paraan 1. Pinaglagaan ng toge. Isang natural na panlinis ng bato. Mga minamahal, dumako tayo sa unang paraan. Simple, mura, ngunit kung gagawin ng tama, ito ay parang isang natural na IV drip para sa bato.
Ang pinaglagaan ng toge ay naglalaman ng mga bitamina, mineral at zinc na natunaw sa tubig na nagpapadali sa pag-absorb ng katawan nang hindi nagdudulot ng sobrang stress sa pagsasala. Paghahanda, kumuha ng 500 gramo ng malinis na toge at 1 litro ng tubig. Sa pagpili ng toge, siguraduhing payat ito, maputi-puti at may mahabang ugat, isang senyales na ito ay pinalaki lamang sa tubig at hindi sa mga kemikal. Paraan: hugasan ng dahan-dahan ng toge. Ilagay sa kaldero kasama ang 1 litrong tubig. Pakuluin ito. Kapag kumulo na, hinaan ang apoy at hayaang kumulo ng 8 hanggang 10 minuto. Huwag sosobrahan dahil mawawala ang vitamin C. Paggamit: pagkatapos ng 8,000 minuto, patayin ang apoy. Salain ng tubig at ilagay sa isang lalagyan. Inumin ito ng paunti-unti sa buong araw, pwedeng pamalit sa ordinaryong tubig. Ang natirang toge ay pwede pa rin kainin bilang gulay. Gawin ito sa loob ng 7 hanggang 10 araw na sunod-sunod. Paraan 2: ginisang toge na may bato ng baboy, pampalakas ng kidney energy. Ito ay isang pagkaing malapit sa hapagkainan ng mga Pilipino. Sa tradisyonal na panggagamot, may prinsipyo ng like cures, like kung ano ang organ na may problema, iyon din ang kakainin mula sa hayop. Ang bato ng baboy ay pinaniniwala ang nagpapalakas ng bato, habang ang toge naman ay nagpapalamig at nagde-detox. Mula sa siyentipikong pananaw, ang bato ng baboy ay nagbibigay ng mga amino acid para sa tissue repair, habang ang toge ay nagbibigay ng vitamin C para protektahan ang mga ugat sa bato. Paghahanda, linising mabuti ang bato ng baboy. Alisin ang puting bahagi sa gitna na sanhi ng hindi magandang amoy. Hugasan ito ng asin at suka. Pagluto, igisa muna ang bato ng baboy sa bawang at sibuyas. Kapag luto na, idagdag ang toge at haluin nang mabilis sa loob lamang ng 1 hanggang 2 minuto para manatiling malutong at hindi mawala ang mga sustansya. Timplahan ng kaunting patis o toyo at paminta. Mahalagang paalala: iwasan ang pagkain ng toge na niluto kasama ng atay ng baboy. Ang atay ay may mataas na copper content na sumisira sa vitamin C kapag naluto ng magkasama. Paraan 3: pinasinggawan, steamed o bahagyang niluto. Paraan para panatilihin ang sustansya. Para sa mga mahilig sa lutong ng sariwang toge, ito ang pinakamainam na paraan. Ang layunin ay gamitin ang init sa maikling panahon para patayin ang mga bakterya sa ibabaw nito nang hindi sinisira ang mahahalagang sustansya sa loob. Paraan: pakuluin ang tubig ng husto. Ilubog ang hinugasang toge sa loob ng 1 hanggang 2 minuto lamang. Pagkatapos, agad itong alisin at ilubog sa isang mangkok ng tubig na may yelo. Ito ay para mapanatili ang pagiging malutong nito. Paggamit: pagkatapos palamigin, maaari itong ihalo sa mga pagkain tulad ng lumpiang sariwa o bilang sahog sa pansit. Paraan 4: pagkain ng sariwa raw. Mga mahigpit na paalala. Ito ang paraan na nangangailangan ng pinakamatinding pag-iingat. Maraming Pilipino ang kumakain ng sariwang toge bilang sahog sa goto, arroz caldo o sa lumpiang sariwa. Ngunit sa mga edad 16 pataas, ang immune system ay hindi na kasing lakas. Ang mamasa-masa at mainit-init na kapaligiran kung saan tumutubo ang toge ay perpekto para sa pagdami ng bakterya tulad ng E. coli at Salmonella. Kung makapasok ito sa katawan, maaari itong magdulot ng pagtatae, dehydration at magbigay ng matinding stress sa bato. Kung nais nyo pa rin kumain ng sariwang toge, sundin ang 3 panuntunang ito. 1. Alamin ang pinagmulan. Siguraduhing 100% malinis ang pinanggalingan. Mas mainam kung kayo mismo ang nagpatubo nito sa bahay. 2. Tamang paglilinis. Hugasan ito ng maraming beses at ibabad sa tubig na may kaunting asin sa loob ng 10,015 minuto. 3. Mabilis na paglubog sa mainit na tubig. Kahit na sariwa itong kakainin, ilubog muna ito sa kumukulong tubig sa loob ng 15,020 segundo at agad na alisin. Ito ay sapat na para patayin ang mga bakterya sa ibabaw. Pinakamahalagang payo: para sa mga may sakit sa atay o bato, mahina ang immune system o madalas sumakit ang tiyan, wag na wag kumain ng sariwang toge sa anumang paraan. 5 bahagi:
mga pagkakamali sa pagkain ng toge na nakakasama sa bato. Ang kaalaman ay hindi lang tungkol sa dapat gawin, kundi pati na rin sa dapat iwasan. 1. Pagkakamali. 1. Pagkain ng sariwang toge ng walang pag-iingat. Tulad ng nabanggit, ito ay mapanganib dahil sa bakterya. Laging lutuin, kahit bahagya lang, ang toge na nabili sa labas. 2. Pagkakamali. 2. Pagpili ng mataba, maputi at walang ugat na toge. Ang ganitong itsura ay madalas na resulta ng paggamit ng mga growth stimulant o kemikal na nagbibigay ng dagdag na trabaho sa atay at bato. Piliin ang payat at may mahabang ugat. 3. Pagkakamali. 3. Pagkain ng toge nang walang laman ang tiyan. Ang toge ay may malamig na katangian. Kung kakainin ng walang laman ang tiyan, maaari itong magdulot ng kabag at pananakit ng tiyan. Mas mainam itong kainin kasabay ng kanin o iba pang ulam. 4. Pagkakamali. 4. Pag-aakalang bagay ito sa lahat. Hindi ito angkop para sa mga taong may malamig na sikmura. Madaling lamigin ang tiyan, laging nanlalamig ang kamay at paa o madalas magtae. Kahit sa malusog na tao, huwag kumain ng higit sa 500 gramo sa isang araw. Pangwakas na mensahe. Mga minamahal, napag-usapan natin ang halaga ng toge, isang pagkaing pamilyar ngunit hindi pangkaraniwan. Una, ang toge ay hindi lang gulay. Ito ay isang functional food na mayaman sa vitamin C, K, B-complex at lalo na sa zinc na sumusuporta sa kalusugan ng bato. Pangalawa, mayroon tayong 4 na epektibong paraan para gamitin ito, kung saan ang pag-inom ng pinaglagaan nito at ang paggisa kasama ng bato ng baboy ay kabilang sa mga pinakaligtas at pinakamabisang paraan na akma sa kulturang Pilipino. Pangatlo, may 4 na pagkakamali na dapat iwasan, lalo na ang pagkain nito ng sariwa kung hindi sigurado sa kalinisan. Ang kalusugan ng bato ay nakasalalay sa matatag na dugo, tamang dami ng likido, mababang pamamaga at payapang isipan. Ang bato ay hindi nasisira dahil sa isang pagkain, kundi dahil sa isang nakasanayan. Ang mga pagkaing tulad ng toge ay madaling mabili sa anumang palengke mula Luzon hanggang Mindanao. Ngunit dahil ito ay pangkaraniwan, madalas itong binabalewala, kinakain ng mali, at nakakasama ng hindi namamalayan. Ang pagpapabuti ng kalusugan ay hindi laging nagsisimula sa mamahaling bagay, kundi sa bagay na tama at ginagawa ng palagian. Magsimula kayo bukas. Kapag kayo ay nasa palengke, piliin ang payat na toge na may mahabang ugat. Hugasan itong mabuti, bahagyang lutuin, at simulang inumin ang pinaglagaan nito sa loob ng 1 linggo. Obserbahan ang inyong katawan. Naging mas mahimbing ba ang inyong tulog? Gumanda ba ang inyong pakiramdam? Nabawasan ba ang dalas ng inyong pag-ihi? Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga nagdurusa dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi, hirap sa pagtulog, o hindi matatag na presyo ng dugo. Kung mayroon kayong mga katanungan, iwan lang ito sa comment section. Naway mapanatili ninyong mas malinis ang inyong dugo, mas kaunti ang paggising sa gabi, mas magaan ang trabaho ng inyong bato, at sa bawat paggising sa umaga, maramdaman ninyo na ang inyong katawan ay muling nalinis dahil sa kapayapaan at tamang mga pagpili.